Oh, sino pang gustong mag-prank diyan, mga content creators, no? Yung mga mahihilig sa prank. Siguro naman nabalitaan niyo na itong nangyari sa Tokomi Brothers, no? Nagkaroon din tayo ng video dito na kung saan noong mga nakaraang buwan ay napabalita sila, nagtrending sila, naging viral sila dahil sa kidnapping prank na kanilang ginawa para sa kanilang vlog. So ito si Tokomi Brothers, no, si Mark Lester San Rafael at saka si Mark Hiroshi San Rafael, at may kasama pang isa na itong si Eleazar Steven Fuentes. Ayun, may mugshot na mga buddy, kasi kinasuhan sila doon sa ginawa nila. I think ito ay alarm and scandal ata yung ikinaso sa kanila, at yung mismong pulis na nandoon sa lugar na kung saan ay ginawa nila yung prank, ang alam ko na nagsampa ng kaso dito. Kasi kung babalikan nyo yung mga video mga buddy, no, hindi na natin napapakita dito, no. Panoodin nyo na lamang sa sa social media. Pumunta sila dun sa isang lugar na nakakotse, meron na silang mga kasama na nandoon, kasama na rin yung nagvi-video, at kunwari ay bababa sila, naka-bonnet sila, nakaitim sila, at dudukutin nila itong isang tao. Hindi nila alam mga buddy, doon sa isang tindahan may isang pulis na nakasibilyan, at doon na witness mismo ng pulis yung ginawa nitong Tokomi Brothers, na hindi naman niya alam na ito ay isang prank lang. So natural, kung ikaw ay isang alagad ng batas, kahit na isang sundalo, ang iisipin mo agad kapag nakakita ka ng mga ganitong tao na bababa sa sasakyan, na nakabonet, na nakaitim, aba, edi masamang tao mga to, mga kriminal to mga to, may gagawin ang mga tong hindi maganda. So yon nangyari. Pinigilan ng pulis na yon, tinutukan pa ng baril itong mga Tokomi Brothers, na halos maihi siguro sa salwal nung nangyari yon. Hindi nila alam na may isang pulis na kita doon sa ginawa nila. Anong nangyari? Di pornada yung kanilang yung kidnapping prank na yon. At ito pa, matindi, after ng ilang months, nakita na natin yung mugshot ng Tokomi Brothers. Ayan, pakita ko sa inyo mga buddy. Ayan, si Mark Lester San Rafael, si Mark Hiroshi, at saka itong si Eleazar, na kung saan nga ay kinasuhan dahil sa kanilang ginawang kidnapping prank na hindi maganda ang kinalabasan. Kaya ito ay magsilbing babala din dun sa ating mga kababayan, mga content creators, na gumagawa ng mga video na wala namang kalaman-laman. Ibig sabihin ko marami namang pwedeng pwedeng video na gawin natin na hindi tayo makakasakit, hindi tayo makakapanloko ng ibang tao. Kagaya nitong ginawa nila na kidnapping prank. Hindi naman lahat ng tao doon sa lugar na yun alam na ganito yung gagawin nila. Paano nga kung may isa doon na nangyari ng totoong, kumbagay nakaranas ng totoong pangingid na pandurukot. So, di ba? Magkakatrauma lalo, bumabalik tuloy sa kanila yung alaala nila na hindi maganda. Marami po tayong pwedeng gawing content, pwedeng motovlog, pwedeng mag-reaction video tayo sa mga national issue, sa mga political na issue, pwedeng mag-prank tayo, pero hindi naman to the extent na gagawa tayo ng mga ganitong prank na may kinalaman sa krimen, na hindi po kaaya-aya o hindi maganda sa paningin ng mga manonood. Siguro yung mga followers niya tuwan-tuwa kapag nakakakita ng mga ganitong klaseng prank, pero hindi po lahat ng tao, mga buddy. At lalong-lalo na hindi natutuwa ang mga alagad ng batas sa mga ganitong prank. Kaya nga nagkaroon na rin ng warning itong mga alagad ng batas natin, mga kapulisan natin, na kung gagawa kayo ng prank, huwag yung tungkol sa mga ganitong krimen na posibleng maka-alarma sa kanila, posibleng maka-alarma sa mga tao sa lugar na yon. Ano nangyari? The alarm and scandal ang ikakaso dito sa mga prankster na to. So siguro naman madadala to mga to. Baka gumagawa pa rin sila mga buddy, kasi dun sa last interview nila patuloy din daw sila gagawa ngayong
nagkatotoo na tong kaso sa kanila na mugshot na sila, anong mangyayari ngayon? O, di may record na ngayon sila sa kapulisan. Kung hindi man sila makulong, siguro available yung yung alarm and scandal. Kung hindi man sila makulong, ano na yon, nakamarka na yon sa kanilang mga pagkatao na sila ay nakasuhan, na sila ay nagkaroon ng record na ganito dahil sa pagpaprank. Ito ang naranasan nila, at maging halimbawa na rin sana ito, mga buddy, sa ating mga kababayan na wag pong gayahin ang mga ganitong klase ng mga content creator.